Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga collection ko ng Cattleya Orchids at Catasetum Orchids. Yan, bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, ito na nga po, dito sa inyong harapan at sa harapan ko, meron po ako dito na mga Cattleya Orchids. Meron bagong bili akong Cattleya Orchids at isang Catasetum Orchids. Itong nasa harapan nyo po, ito lang po yung mga merong bulaklak at saka spike o mga buds na isi-share ko sa inyo ngayon. Meron po ako dito na mga Cattleya at ito, tingnan nyo, ito yung Catasetum na dalawang spike at meron din na bumuka na rin yung bulaklak. Nandyan sa harap yung may yellow. Tapos yung isa pa na may bulaklak, yan yung Cattleya Orchids. Yan yung pag-uusapan natin. Kailan ba ako nag-collect ng mga orchids? Yung sa orchids talaga, 16 years old pa lang po ako. Nagko-collect na po ako ng mga orchids. Pero, puro dendrobium orchids lang po talaga. Yung mga collection ko nung 16 years old ako. Matagal na po ako na walang upload. Almost 2 weeks na po. Kaya naisipan ko, pinasok ko na po muna dito yung aking mga Cattleya Orchids at saka itong aking dalawang variety ng Catasetum. Meron nga po akong dalawang variety ng Catasetum dito o dalawang paso. Kasi nung binili ko yung Catasetum na to, ito po yan o. Yan, sabi sa akin ng seller, dalawang variety na raw po yung nakalagay dito sa isang paso na to. Pero nung binili ko po to, wala pa siyang bulaklak. Tapos nagkaroon siya ng spike, kaulan hindi nagtuloy. Ipinani ko doon sa mga Phalaenopsis orchids ko doon sa taas. Yan, nagtuloy yung isang buds na pinigay ng aking Catasetum. Hindi ko po alam kung ano yung ID nito dahil walang ID nung binili ko to. Kailan ko ba to binili? Hindi ko na matandaan kung kailan eh. Pero natatakot din ako mag-alaga nito na gaya ng Phalaenopsis orchids dahil masiselan nga po silang alagaan. Pero tinry ko naman, yan, nagtagal na po ito sa akin at napabulaklak ko na rin po. Yan po yung bulaklak niya. Oh. Yan, maganda. Bubuka pa po to. Ito po yung isa kong Catasetum. Yan, ito. Ito yung bagong bili ko lang na Catasetum. Ayan o, dalawang spike. Napakagaganda po ng bulaklak ng Catasetum. Tapos, ito po, malaki yung dahon niya. Ito o. Ayan, malaki yung dahon ng Catasetum na to. Tapos, meron siyang 3 cane dito sa isang paso. Pero, yung cane lang na pinakamalaki na to, yung bagong cane na to, yun yung nilabasan ng dalawang spike. Ayan o, ang ganda. I-share ko rin po sa inyo to kapag bumuka na yung mga bulaklak. Kasi, ang Catasetum, alam ko mahirap hanapin dito sa atin, itong mga Catasetum orchids na to at saka may kamahalan din po yung mga Catasetum. Kaya hindi mo basta-basta mabibili lang sa mga garden shop. Ang mabibili lang po natin lagi sa mga garden shop ay yung Dendrobium orchids tsaka Phalaenopsis orchids. Tapos meron din po na pailan-ilan na Vanda orchids o kaya yung strap leaf banda. Yun, makikita natin yun sa mga
garden shop. Pero itong mga katasetong orchids at saka yung ibang mga rare talaga na orchids, madalang nating makita yan. Tapos, sa mga Cattleya naman po, nakita nyo naman yung mga unang Cattleya ko na nandito. Unang-una na lagi kong pinakikita sa inyo at masipag mamulaklak. Itong si Nodosa. Nodosa brassavola. Yan. Ito pinakita ko na po sa inyo to dati. Na napakaganda ng bulaklak niya at nagsabay-sabay po ng buka yung bulaklak. At ngayon, meron po siyang seed pod. Ito, dalawa. Kaya lang, hindi ko po natatry na magpropa ng mga seed pod ng mga orchids. Kasi, alam ko ang mga seed ng orchids, pinatutubo po sila sa laboratory. Kaya, hindi ko po naitatry yan. Meron pa po na isa pang nag-seed pod dito, yung aking Vanda lamellata na binili ko sa mga ita noon. Kaya lang, natutuyo lang sila dito sa garden ko kasi alam ko naman na mahirap mag-propagate mula sa buto nitong mga orchids natin. Ayan, pakikita ko sa inyo yung yung brassavola, Nodosa brassavola na to. Yung maraming bulaklak, pakikita ko po sa inyo yan dito sa screen. Hindi ko na i-share to sa YouTube, sa Facebook ko lang po na i-share yan. Tapos, eto, isa pa pong Nodosa. Yan, ang ganda ng kulay nito eh. Yan. Yan, may violet doon sa pinaka petals niya sa gitna. Hindi po kulay white yan, kundi white na may dot na kulay violet dyan sa pinaka petals nila doon sa loob. Yan, bagong bili ko lang din po yan. Alam niyo naman kung saan ako bumibili ng mga kakaibang mga orchids. Yung iba sa Golden Bloom, kadalasan ang binibili ko doon ang mga Dendrobium orchids. Pero itong Catasetum, itong mga Cattleya na kakaiba at saka medyo mura doon sa binibilan ko. Yun, pinakita ko na po ito sa mga nakaraang video ko doon po sa taga-Paumbong, si Kaolan. Rolando, salamat po. Meron po siyang Facebook. Makikita nyo rin po doon yung mga orchids na inaalagaan niya at binebenta niya. Meron din ako dito na isa pang Cattleya na meron ding bulaklak. Kaya lang, buds pa lang siya. Eto. I-share ko din po sa inyo yung kapag nakabuka na to. Kasi ang ganda ng kulay, ang ganda ng mga bulaklak ng mga Cattleya. Malalaki na at ang gaganda pa. Ang ID po nito ay C. Maki Flare. Yan. Tapos merong STC 324. Yan. Ito pa po yung isang Cattleya na merong spike at merong 2, 4, 6, 6 na buds. Ayan. Kadalasan ng mga Cattleya po, makikita natin, isa lang yung dahon niya, isang cane, isang dahon. Pero meron po ako dito na ilang variety dito, siguro mga 2 variety na merong 2 dahon. Ito naman, 3, 4 sa isang cane. Ayan o. 3 o 4 na dahon sa isang cane. Para siyang Dendrobium orchids kung titingnan mo. Pero ito po ay Cattleya. Hanggang 4 na dahon po meron siya. Merong tawag dito. Hindi ko lang matandaan yung tawag. Sa isa yung dahon sa isang cane at saka yung 2 yung dahon sa isang cane. Ilalagay ko po dito sa screen kung ano yung tawag doon sa mga uri ng Cattleya na merong 2 o higit pa na dahon. Yun, may tawag sila doon eh. Tapos, yung isang Cattleya dyan na eto, yung bagong bili ko. Ito, yung may kulay violet sa petals niya. Kasi ito, pure white lang ang bulaklak niya. Si Brassavola Nodosa. Ang ID po niyan ay si Brassavola Cattleya Binosa.
Yan po si Binosa. Ito si Brassavola nodosa, yung kulay white. Ito naman si Brassavola binosa. Yan. Ipakikita ko na po sa inyo ng malapitan yung mga bulaklak at saka yung cane. Makikita nyo yung pagkakaiba ng mga dahon ng Cattleya. Siya nga po pala, meron po akong 17 varieties ng Cattleya dito sa aming bakuran na inaalagaan. At meron po ako na dalawang Catasetum, dalawang variety ng Catasetum. Pero sabi ko nga po kanina, ang sabi ni seller, dito sa isang pot na yan, dalawang variety na yun nandyan. Di ibig sabihin, meron na po ako na 3 variety ng Catasetum. Sa susunod na lang po ako magbibigay ng care tips sa pag-aalaga ng Catasetum at saka nitong mga Cattleya. Pero madali lang pong alagaan ng mga Cattleya. Kaya po kapag nakakita ko at may budget naman, bumibili ko kahit isa. Dahil kakaiba po talaga yung ganda ng bulaklak nila. Makikita ninyo kapag bumuka na tong dalawang spike na to, isi-share ko rin po to sa inyo. Pero sa ngayon, ito na po muna ang isi-share ko sa inyo. Ito nga, yan. Mamaya ipakikita ko po sa inyo yan ng malapitan. Ito na po yung aking pinakikita sa inyo kanina pa. Ipakikita ko na po sa inyo ng malapitan para po makita nyo yung kagandahan ng mga bulaklak nila. Ito po si Cattleya Brassavola binosa. Yan. Tingnan nyo, oh, ang ganda ng kulay ng bulaklak. Yan, kada isang dahon niya, naglalabas siya dito ng spike. Dito mismo sa dahon niya. Ito po, tapos, ito nga yung si Brassavola nodosa, noon na napakaraming bulaklak, nagsabay-sabay yung bulaklak niya, na puro kulay puti. Ngayon po, ito, meron siyang 2 seed pod. Nag-seed pod po siya dahil siguro napakarami pong bubuyog, napakadaming mga paro-paro dito sa aming bakuran umaga hanggang hapon. Umiikot dito yung paro-paro nung napakarami niyang bulaklak. Hindi ko lang mahuli talaga yung pagdapo ng paro-paro sa mga bulaklak. Tapos, ito nga po yung isa sa Catasetum ko. Yan. Hindi ko matandaan kung kailan ko to binili. Yan, marami siyang cane eh. Pero sabi sa akin nga ng seller, sabi ko nga kanina, 2 variety na daw to. Nabili ko to ng 350 pesos pero maliit lang siya. Tapos, nagbigay na siya ng spike. Ito, siguro mga bago magbigay ng spike dito. Ito muna, pero hindi nagtuloy dahil nag-uulan. Pero ngayon, nung tinaas ko nga po dun sa terrace namin sa taas kasama ng mga Phalaenopsis orchids, nagtuloy po yung isang bulaklak. Yan o, ang ganda. Kulay white and yellow na merong parang pagkakulay yellow lang pala. Kasi dahil lang sa ilaw kaya nagiging parang may kulay red doon sa pinaka gitna niya. Kaya po mayroong kulay ganito na brown sa mga gilid ng petals. Nung tinaas ko po to sa mga Phalaenopsis orchids ko, tumatama siya kapag umikot siya. Nakasabit kasi siya Oh, may tali siya nakasabit. Kapag umikot, humahampas pala doon sa pader, doon sa may terrace. Dapat 2 yung pinaka-buds niya. Yan, hindi nagtuloy yung isa. Tapos, ito yung isa pa sa Catasetum na bagong bili ko. Talaga natuwa ako dito. Pinakita lang to sa akin ni Kaolan. Nagustuhan ko na bilhin. Yan o. Ang laki-laki ng dahon niya. Ang taas na. Tapos, eto, yan o. 2 yung spike na kulay green daw yung bulaklak nito. Tingnan natin kapag bumuka. Pero meron doon si Kaolan na kulay black. Black talaga na ang kulay ng Catasetum tapos makintab. Parang ito, matigas yung petals.
Hindi kagaya ng ibang mga bulaklak, Dendrobium orchids. Manipis lang at saka hindi siya matigas. Ito, ang tigas ng bulaklak niya. Tsaka itong binosa na to. Ang tigas ng bulaklak. Pero yung kulay white, hindi ganun katigas kagaya nito. Tsaka mas malaki po yung bulaklak nito. Balik po tayo dito sa Catasetum na to. Yung Catasetum po na to, merong, ayan, pinatong ko lang dito sa lalagyan ng ice cream kasi nga, sasayad na yung pinaka-spike niya dito sa mesa namin. Yan, yung nabili ko na to, merong 3 cane. Yan, wala ng dahon. Nung una, sabi ko bakit ganyan, wala ng dahon yung 2 cane. Ito palang mga Catasetum ay may dormant din. Natutulog din po pala yung mga Catasetum. Yan, at meron din siyang month lang na pwedeng i-propagate. Hindi pwede na basta-basta ka na lang mag-propagate. Meron lang pong month na pwedeng mag-propagate ng mga Catasetum. At ito. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na Cattleya na 3 o 4 na dahon. Pero kadalasan makikita nyo yung mga Cattleya. 1 dahon lang, kagaya nito. Yan. Sa 1 cane, 1 dahon lang. Yan, 1 cane, 1 dahon lang lahat na yan. Pero ito, para siyang Dendrobium orchids na meron siyang mga 4 na dahon. Ito 4 tong gitna na to, 4 na dahon. Merong 3 siguro na wala na yung isa natuyo. Tapos yan, ito yung bulaklak niya. At mukha po yung bulaklak na to, i-share ko rin po to sa inyo. Ito pa yung isa na gusto ko. Ito yung si Maki Flare. Yan o. Meron na rin siyang 1 buds. Pero pansin nyo ba? Yan o. Meron siyang sheath. Yan o. Gawa natin dito. Ito. Ito yung pinaka-sheath niya. Itong nag-brown na to. Yan. Tapos, isa lang yung bulaklak niya. Parang kulay maroon o red yung kulay ng bulaklak nitong Maki Flare. Pero pakikita ko po sa inyo yung kulay ng bulaklak niyan, lalo na kapag bumuka na. Pero sa ngayon, titingnan muna natin sa Google kung ano yung bulaklak niya. Pero ito po, na-propagate lang din yata to ni Kaolan. Madali daw i-propagate yan. Itong, itong Cattleya na to. Hindi siya maselan. Kaya ito, na-propagate lang po niya at binenta na niya sa akin to. Sabi ko nga po sa inyo kanina, meron akong 17 varieties ng Cattleya orchids na inaalagaan dito sa aming bakuran at meron akong 3 Catasetum orchids. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Sana po ay nagustuhan niyo ang isinyer ko sa inyo ngayon. Keep safe everyone. God bless.